Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 4. Na ang problema nga ni customer, hindi na smooth itong andar ng sasakyan niya. Tapos meron pa itong vibration dito sa harapan sa may driver side. Kaya ang ginawa ko dyan dahil nga sa 100,000 kilometer na mahigit yung tinakbo niya, pinalitan ko na ito ng CVT oil sa transmission. At dahil nga sa meron pa rin vibration dito sa driver side sa harapan, nakita ko yung transmission support niya, biyak na yung goma. Kaya kasama na yon sa pinalitan ko. Tapos yung idle nito, may mga time hindi siya stable. Kaya tinalas ko yung throttle body, nilinis ko na rin. Pati itong mass airflow sensor niya mga boss, kung makikita nyo, nililinis ko na rin yan. Ito lang naman ang ginamit ko mga boss, map sensor cleaner, para matanggal yung dumi or carbon o kaya naman alikabok na kumapit dyan. Actually mga boss, kung napanood nyo yung part 1, in-scan ko itong sasakyan ni customer at meron siyang lumabas na fault code. Yun nga yung P1604, stability malfunction, at yung isa 1605, rough idle. Kaya ang una kong ginawa dyan, dahil sa okay naman yung spark plug, nilinis ko yung throttle body, pati itong mass airflow sensor niya. At ito na mga boss, kung makikita nyo, inilagay ko na dito sa ibabaw ng air filter cover itong mass airflow sensor niya. Tapos nilagay ko yung dalawang screw, tsaka ko ngayon siya hinigpitan. Siguraduhin nyo lang na maayos yung pagkakalapat niyan, tsaka nyo higpitan ng maayos yung dalawang screw niya. At pag okay na, ilagay mo na itong socket wire. Tapos, punta na ako dito sa loob ng sasakyan ni customer para nga ma-start ko na itong makina. Siya nga pala mga boss, pag in-start nyo itong makina, siguraduhin nyo na naka-switch off yung aircon niya at hanggat maaari, huwag nyo munang aapakan yung gas pedal. Pa-start ko na itong makina. At kung makikita nyo, nang in-start ko itong makina, mataas yung minor. Pero huwag kayong mag-alala dahil nga sa dahan-dahan din siyang bababa. Hanggat maaari, gaya ng sinabi ko, huwag nyo munang aapakan yung gas pedal. Maghintay kayo ng 10 to 15 minutes at makikita nyo dahan-dahang bababa itong minor niya. At hanggat maaari, huwag ka munang magbubukas ng aircon para hindi nagluluko yung minor. Dahil malabo, lagyan natin ng ilaw mga bossing. Yan, inilawan ko. At kung makikita nyo, medyo bumaba na yung minor niya. Naka 1-1 na lang yan. Pero waiting pa rin kayo hanggang sa itong minor niya maging normal na. Kasi yung ibang naglilinis ng throttle body, after nilang malinis, nagluluko daw yung minor. Kaya minsan pag dila sa akin, yun na nga, nang makita ko, hindi na stable yung idle niya. Tapos tinanong ko kung paano ba yung ginawa. Ayun, pag start ng araw, bigla niyang inirevolusyon. Ayun, nagluko na yung minor. Iilalim muna ako mga boss. I-check ko lang muna itong pinalitan ko ng gasket at CVT oil dito sa transmission. Sa nakita ko, okay naman. Wala naman siyang leak. Kaya pwede ko na ngayon i-engine wash itong makina. Kaya lang may pahabol pa si customer, i-chase oil ko na rin daw. Kaya bago ko i-engine wash ito, i-chase oil ko muna itong makina. Kaya lang napansin ko mga boss, tignan nyo yung minatkat ng daga. Oh. Minutas oh. Pero swerte pa rin si customer. Buti lang, yan ang nginat-ngat. Paano na lang kung yung wire dito sa ignition o kaya sa injector, di ba? Magastos yun. Oh, butas-butas na oh. Yan ang tikat ng daga. Ang bira naman oh. Minsan mga boss, yung mga daga sa inyo, pakainin rin. Natawag yung mabait tapos di nyo mapakain. Joke lang yun mga bossing. Ipakita ko lang sa inyo itong nilinisan ko dito sa makina ni customer. Tingnan nyo, grabe yung dumi. Kung napanood nyo nga yung part 3 nito, dito sa ibabaw ng transmission, puro tae dyan ang daga Kaya pala, ang baho nitong makina niya nung inangat ko itong hood. Yun naman pala ginawa palang inodoro ng mga daga itong ibabaw ng transmission ni customer. Kaya nauna kong winashing yan mga bossing Tinira ko itong makina. Kaya kung makikita nyo itong makina ni customer, di ba? Nanggigitata yung dumi dyan. Kaya gaya nga ng sinabi ko na hanggat maaari na pag kinuha na ni customer itong sasakyan niya, dapat malinis yan. Punta na nga ako dito sa loob ng sasakyan ni customer kasi naramdaman ko na mababa na yung minor niya. Pangalawa, naka 15 minutes na rin na naka-start itong makina. Bumaba na siya, di ba? Ganun lang naman. Pag-tasting. Subukan natin yung aircon. Dapat angat yan Angat yan. Umangat siya. Di ba? Kaya tandaan yung mga boss yung sinabi ko na pag kayo nga ang nag-DIY ng throttle body nyo or ibig kong sabihin kayo yung maglilinis, hanggat maaari, huwag nyo munang apakan yung gas pedal. Tapos huwag din kayo mag-on ng aircon kahit ilaw.
dapat off lahat, tanging yung makin lang naka-start. Tignan nyo yung tinakbo niya, oh. 114,000 na. Kaya nga kung napanood nyo yung pagtanggal ko ng oil pan dito sa transmission, di ba? Grabe, buo-buo na yung langis niya. Sige naman natin pala itong cambio. Diba? Yan. 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 Diba? So far, okay naman. Malambot naman siyang ikambyo. Dito naman tayo sa tachometer, kung makikita nyo, yung idle, stable na. Automatic siya, oh. Oh, gumana uli yung aircon. Mga tuloy siya. Tapos, pag nag-automatic yan, tumatay yung aircon, syempre bababa yung minor. Switch up ko yung aircon niya. Yan. Baba siya. Ganyan lang siya pag walang aircon. Kaya lang, mananghalian muna ako mga boss. Pero testing ulit natin. May mga time kasi bigla din tumataas ang minor nito. Pero sa nakita ko yung ano lang ang pinanggalingan, yung throttle lang. Pa-start ko itong makina. So parang okay na siya. Yan ako, mabilis na bumaba yung minor niya. Yan. Okay na. Magchi-chase oil naman ako. Tapos linisin ko yung makina, pati itong body. Tapos itong isa pang problema niya, mga boss. Ayan. Tumatagos na dito yung tubig. May butas na siguro yan. Ito. Dumadaan siguro yung tubig. Si customer na rin naman nakadiscover ko saan nanggagaling. Pero isang naging paano ko dyan, patunay ko ito. Kita nyo, nagkaroon siya ng corrosion. Patunay na nababasa siya. Tapos ito, yan, basang-basa, oh. Kaya, dito muna ako magsisimula sa suspect niya. May ano naman eh. May possible naman eh. May butas na dito eh. Actually mga boss, ang ginawa ko lang naman dyan, nilagyan ko lang yan ng sealant para dumikit yung goma. Hindi ko na ipinakita sa video dahil nga sa madali lang naman magpahid ng sealant. Punta na ako dito sa ilalim ng sakyan ng customer, gamit yung box wrench sa number 14, luwagan ko na itong drain plug. Ayan mga boss, makikita nyo, naluwagan ko na. Tapos tanggalin ko na ngayon itong drain plug. At kung makikita nyo, grabe na rin yung lapot at itim nitong langis ni customer dahil nga sa nakaisang taon na ito bago niya i-change oil ulit. Ayan mga boss, kung makikita nyo, konti na lang yung tumutulo, kaya ibalik ko na ulit itong drain plug. Dahil nga sa ang susunod kong gagawin dyan, magsasalin muna ako ng langis na pang-flashing para nga dito sa makina ni customer. Sa pag-flashing naman ng makina nyo mga bukusing, nasa inyo na yung kung gusto nyo siyang i-flashing or hindi. Bali sa pag-flashing naman na gagawin nyo, pwede naman yung pinakamurang langis para gamitin yung pang-flashing dito sa makina. At ito na mga boss, na isalin ko na yung 2 litrong langis na pang-flashing ko dito sa makina. Pwede ko na yung pa-start yan. At pag napa-start nyo na itong makina, hayaan nyo lang siyang naka-idle. Hindi nyo siya kailangang i-revolution o kaya paandarin pa itong sasakyan nyo. Hayaan nyo lang na nakapat itong sasakyan tapos naka-start itong makina na yung idle nga niya naka-steady lang hanggang sa makonsume nyo na yung 5 minutes or 10 minutes na naka-start niya itong makina nyo. At kung sa palagay nyo okay na, naka 10 minutes ka nang naka-start itong makina mo, pwede ka na ngayon bumalik dito sa loob ng sasakyan tapos i-switch off mo na itong makina. After nyan, balik ka na ulit dito sa ilalim ng sasakyan mo. Gamit nga yung box wrench sa number 14, luluwagan mo ulit yung drain plug niya para ma-drain mo nga yung langis na ginamit mong pang-flashing. Ayan mga boss, luwagan ko na itong drain plug niya. Pagbaluwag na, kung mayin nyo na para mas mabilis yung matanggal itong drain plug. At kung makikita nyo yung langis, maitim pa rin yung tumutulong langis. Kaya malaking bagay din yung pagpa-flashing. At dito naman tayo ngayon sa pagtanggal ng lumang oil filter niya. Siyempre, gumamit ka ng oil filter wrench. Pihitin mo lang yung pakaliwa
na pag maluwag na, pwede mo nang kamayin yan para mabilis mo siyang matanggal. At kung makikita nyo, pakaunti na lang yung tumutulong langis. Kaya ang gagawin ko dyan, hahanginan ko itong loob ng makina. O, di ba? Lumakas pa yung tumulo na langis dito sa oil pan niya. Kaya ang gagawin mo dyan, syempre, waiting ka naman ngayon hanggang sa wala nang tumulong langis dito sa oil pan mo. Ayan mga boss, wala nang tumutulong langis, kaya ipakapit ko na itong drain plug niya. Tsaka ako ngayon higpitan yan gamit itong box rest number 14. Tapos gamit ka ng basahan, punasan mo itong base ng pagkakabitan mo ng bagong oil filter. Pag okay na, bago mo ilagay itong bagong oil filter, pahiran mo muna yung o-ring niya ng langis para pag hinigpitan mo, hindi pumilipit yung o-ring. O, di ba? Kinamay ko lang sa paghigpit yan mga boss, maliit lang naman yung filter eh. Tapos, dito naman sa drain plug ng oil pan ng transmission, higpitan ko na yan. Ayan mga boss, mahigpit na. Tsaka ngayon balik na ako dito sa ibabaw ng makina para magsalin ako ng langis. Ito nga pala mga boss yung surfly ko. Ayan o. Yan. Ayan ang ginagamit kong panghangin sa makina. Tapos ito naman yung langis na gagamitin ko. Bali, sa 1 gallon, may matitirang kaunti dyan. In short, hindi nyo maisasalin lahat yan. Pero napaka-importante para sigurado kayo sa sukat, syempre gumamit kayo ng dipstick. Ayan lang naman mga boss yung dipstick niya, yung hinila ko, na kung makikita nyo nga, naka-full na itong langis dito sa dipstick, nasa pangalawang tuldok na, kaya balik ko na itong engine cap niya, tapos ipuposisyon ko muna itong camera para masimulan ko na nga itong pag-engine washing. Pero bago ko gamitan ng pressure washer yan, gagamit muna ako ng engine degreaser. Ayan mga boss, yung ini-spray ko dito sa hood niya, importante na ma-spray nyo muna yan ng engine degreaser para yung mga kumapit na dumi, lumambot siya. At sa paggamit naman itong degreaser, yung mga i-sprayan mo, syempre yung mga importante, gaya ng mga nagkalat na langis dito sa makina, yung mga mancha-mancha na kumapit sa makina, ayun ang pupunteriyahin mo para naman hindi masayang itong binili mo na engine degreaser. At mag-ingat din kayo sa pagbili ng engine degreaser dahil marami niyang peke. Ganyan na ganyan din sa ginagamit ko. Yun naman pala sabon lang na may tubig. Ako, ilang beses na rin akong nadali ng ganun mga boss sa mga online. Pero itong ginagamit ko mga boss, magandang klase yan. Kasi talagang mararamdaman mong hindi siya peke. Masakit sa ilong. Pero yung peke, wala kang mararamdaman o kung may maramdaman ka ma'am, mabango sa ilong. Yun nga lang, hindi nakakatanggal ng dumi yun na kumapit dito sa makina. Siya nga pala mga boss, after nyo mag-spray nitong engine degreaser, hanggat maaari, magpalipas muna kayo ng mga 10 minutes o kaya 15 minutes bago nyo ito sprayan ng pressure washer nyo. Ayan na mga boss, nakapagpalipas na ako ng 15 minutes, kaya pwede ko na ngayon isprayan itong makina. Siyempre, unahin yung i-sprayan itong hood para yung bumaksak na dumi dyan, malilinis mo naman dito sa makina. At pag okay na yung pagkaka-spray mo dito sa hood, pwede ka na ngayon magsimula dito sa makina. At sa pag-spray naman na gagawin mo, gamit nga itong pressure washer, syempre naman, samahan mo na ngayon ng pag-iingat. Huwag mo masyadong itututok yan sa wire at sensor. Pero bago yon, takpan ko muna itong alternator ng basahan. Ito namang alternator mga boss, okay lang naman, medyo maanggihan yan eh. Huwag mo lang i-sprayan yung loob. At dito naman sa ibabaw ng makina, siyempre may mga wire dyan, di ba? Okay lang naman mabasa yun. Basta wag mo lang siyang tatagalan at tututukan itong mga connector niya dito sa ignition coil. Maaari kasing sumiksik yung tubig, tapos pina-start mo na itong makina, hindi rin naandar. Tapos yung wire naman, pag matagal mo siyang tinutukan ng pressure washer mo, pwedeng maputol yun. Kaya sa pag-engine washing mga boss, hindi naman delikado yan kung maingat ka eh. Kaya pag alanganin ka sa pag-DIY ng engine washing, huwag mo na ituloy. Para sa bandang huli, hindi ka magkaroon ng problema. Pwede mo naman dalhin sa labas yan para doon mo lang siya ipagawa. Kaya ako mapapansin nyo pag nag-i-spray ako, di ba? Mabilis. Kasi nga, na-sprayan naman na yan ng engine degreaser. Kaya pag tinamaan mo lang itong pang-washing mo, yung dumi, matatanggal agad siya. Kaya hindi mo kailangan tutukan ng matagal yung paglinis mo nga dito sa makina. At dahil sa mahaba pa itong video, pakiabangan lang sa part 5. Lilinisan ko pa kasi itong body niya, tapos mag-drain pa ako ng coolant dito sa radiator. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung okay lang naman sa inyo, pasubscribe naman itong channel ko. Maraming salamat!